Okay, pag-usapan natin ngayon ang Juan Kabanata 16. Ito'y isang chapter na, kung tutuusin, parang roller coaster ng emotions para sa mga alagad. Puno ng kalituhan, puno ng pighati, pero sa dulo, may isang napakatibay na pangako ng kapayapaan na hihigit sa anumang pagsubok. So, ganito ang magiging takbo ng pagsusuri natin. Uumpisahan natin sa isang napakabigat na pamamaalam. Tapos, titingnan natin kung sino itong ipinangakong tagapagiyo. Pagkatapos, aalamin natin kung paano yung matinding lungkot ay magiging ganap na kagalakan. At panghuli, patapusin natin sa kapayapaang kayang talunin ang buong mundo. Sige, simulan natin. Subukan nating ilagay ang sarili natin sa posisyon ng mga alagad. Kasi dito, sasabihin ni Jesus sa kanila ang isang balita na talagang yayanig sa mundo nila at pupuno sa puso nila ng matinding kalungkutan. Pakinggan ninyo to at damhin niyo yung bigat nito. Hindi lang ito simpleng babala tungkol sa pag-uusig. Ang sinasabi ni Jesus, yung mga mismong papatay sa kanila, buong-buo ang paniniwala na tama ang ginagawa nila, na sa pagpatay sa kanila, naglilingkod pa sila sa Diyos. Grabe, di ba? Nakakakilabot isipin. So dahil sa narinig nila, parang na-shock sila, parang nag-freeze. Sa sobrang bigat ng nararamdaman nila, sa sobrang pagkalunod nila sa pighati, yung pinaka-importanting tanong na, saan ka pupunta? Hindi man lang nila naisip itanong, ganun sila ka-overwhelmed, para bang tumigil yung mundo nila. Pero dito na magsisimulang magbago ang ihip ng hangin. Kasi matapos niyang sabihin yung mabigat na katotohanan, hindi niya sila iniwan doon. Ipinakilala agad ni Jesus yung solusyon, isang banal na tulong na espesyal na darating para sa kanila. At ito nga yung tinatawag na tagapayo o sa Greek, parakletos. Alam nyo, nilinaw ni Jesus na yung pag-alis niya, hindi yan para iwanan sila. Sa totoo lang, kailangan niyang umalis para maipadala yung espiritu na siyang magpapalakas at gagabay sa kanila sa lahat ng bagay. At hindi lang yan, binigyan pa ni Jesus ng parang job description itong tagapanayo. 3 yung pangunahing misyon niya. Una, ipapaunawa niya sa mundo kung ano ba talaga ang kasalanan. Pangalawa, kung ano ang tunay na katuwiran. At pangatlo, ipapaliwanag niya ang tungkol sa paghatol. Simple pero napakalalim. At napaka-importante ng role niya, no? Kasi hindi lang siya basta taga-aliw o taga-comfort, siya mismo ang espiritu ng katotohanan. Ibig sabihin, siya yung magpapatuloy sa misyon ni Jesus na ihatid sila sa buong katotohanan na galing sa Ama. Okay, ngayon pasok tayo sa part na medyo emotional. Nakita kasi ni Jesus na kahit may pangako na, litong-lito pa rin yung mga alagad. Kitang-kita sa mga mukha nila. Kaya para mas maintindihan nila, gumamit siya ng isang napakagandang paghahambing. Kasi ito yung bumababagag sa isip nila Ano raw? Sandali na lang at hindi nyo na ako makikita at sandali pa at makikita nyo ako ulit. Ano yun? Gulong-gulo sila sa sinabi niyang yan. Hindi nila makuha yung ibig sabihin. So, para bigyan sila ng clue, ipinakita ni Jesus yung contrast. Sabi niya, habang kayo ay iiyak at magluluksa, ang mundo naman magsasaya. Pero huwag kayong maliit. Parang may plot twist siyang inihahanda dito, isang malaking pagbaliktad ng sitwasyon. At ito na nga yung perfectong metapora niya. Sabi niya, yung pighati ninyo para lang yung sakit ng isang babaeng nanganganak. Sobrang tindi, di ba? Pero panandalian lang, kasi paglabas na ng bata, yung sayang mararamdaman. Sobrang tindi, na parang makakalimutan mo na yung sakit na pinagdaanan mo. Ganon na ganon daw yung mangyayari sa kanila. So yung pangako pala ay hindi lang basta pag-alis ng lungkot, mas higit pa doon. Ito ay isang bagong klase ng kagalakan, isang saya na permanente, hindi na kailanman maaagaw. Isang saya na kumpleto at ganap. At kasama pa niyan, isang bagong pribilehyo, ang direktang paglapit sa Ama. At ngayon, papunta na tayo sa kasukdulan ng kabanata. Dito, wala nang paligoy-ligoy. Titigilan na ni Jesus yung mga talinghaga at magsasalita na siya ng diretsahan. At eto na, dito na magkakaroon ng breakthrough ang mga alagad. Ayan na, ito yung aha moment nila. Nung narinig nila yung direksyong salita ni Jesus, para bang may switch na nag-on, biglang luminaw lahat. Sabi nila, ngayon malinaw na. Ngayon, naniniwala na kami na galing ka sa Diyos. Parang ang tibay na ng faith nila, no? Pero teka, pakinggan ninyo yung sagot ni Jesus. Akala mo okay na lahat,
Pero sa gitna mismo ng kanilang pagpapahayag ng pananampalataya, binitawan niya itong reality check. Sabi niya, naniniwala na kayo ngayon? Darating ang oras na lahat kayo magkakawatak-watak, tatakbo at iiwan ninyo akong mag-isa. Ang sakit nun. At sa dulo, ilan ang matitira sa tabi niya kapag dumating yung gulo? Isa, si Jesus lang. Isipin niyo yung tindi ng pag-iisa na haharapin niya. Pero kahit alam niyang iiwan siya ng lahat, sabi niya, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. So ano ba talaga yung punto ng lahat ng ito? Bakit kailangan nilang marinig yung mga masasakit na babala? Well, hindi para takutin sila. Ang tunay na dahilan ay para ihanda sila. Para kahit anong mangyari, sa huli, makakahanap sila ng kapayapaan, isang kapayapaan na sa kanya lang matatagpuan. At dito, nagtatapos ang buong kabanata. Sa isang napakalakas na deklarasyon, inamin niya, oo, dito sa mundo magkakaroon kayo ng problema ng kapighatian. Pero may kasunod, lakasan ninyo ang inyong loob dahil nagtagumpay na ako laban sa sanlibutan. Wow, yan ang pangako, yung katiyakan na nananatili hanggang ngayon.